Proverbs 15:22, ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan. Ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. May plano ka. Alam mo, darating ang panahon, magre-retire ka. Yun naman kung nagkatrabaho ka man lang, no? Magre-retire ka, mawawalan ka ng income. Paano ka na ngayon mabubuhay? O 60, 62, nag-retire ka na. Kung mabuhay ka pa hanggang 95, marami ka pang kailangan gastusin noon, ha? So, meron ka ba man lang na investment? Meron ka bang may placement ka ba? O kaya man lang, meron ka bang binili kahit kaprasong bukid na kikita? O may binili ka at ipinondar kahit 1 o 2 pintong apartment na kumikita yung renta noon, wala ka ng income, doon ka ngayon kukuha ng mga panggastos mo. Kailangan magplano. At mga kapatid, hindi sapat na ang plano mo na Social Security ay mga anak. Hindi. Salamat. Mabuti kung itaguyod ka na yung anak. Pero kung ang napangasawa niya ay impacta, paano? Di ba 99% ang napapangasawa ng mga anak natin, mga impacta. Sa tingin ng biyanan, ha? Paano na? Iniasa mo doon? Kung minsan nga, sarili mong anak, masama ugali. Kung mabuti ugali ng anak mo, may napangasawang masamang ugali. Kaya dapat may iba ka pa mga plano sa buhay. Yun naman kung gusto mong, hindi ka nag-aalala kung kailan matanda ka na. Huwag mong ilagay sa kamay ng iba ang iyong kapakanan. Kailangan may paghahanda. Proverbs 21:5, ang mabuting pagbabalak ay pinapakinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. So, over time, you build something na maaasahan mo pagdating ng panahon. Ang ibig sabihin lang naman, mga kapatid, magsikap. Yung hirap ka, busy ka, nagtatanim, nagsisikap in the first 40 years of your life, magandang foundation yon at magandang pangitain na baka sa next 40 years of your life, kung pakakabain pa ng loob ng Panginoon ang iyong buhay, ay maginhawa ka naman. Pero pag inuna mo saya, inuna mo ang sarap, estudyante ka, puro ka absent, nagtatrabaho ka, puro ka lakwatsa, puro ka gastos, millennial ka, ang pera mo nasa gadget lahat, na every 2 weeks may bago, palit ka ng palit, wala kang savings, anong inaantay mong kinabukasan? Pagtanda mo ba, makakain mo yung mga model 72, 75, 93, ng kung ano-anong gadget? Ecclesiastes 9:10, ano man ang ginagawa mo, ipagbuhusan mo ng iyong buong makakaya. Naghahanap buhay ka? Maghanap buhay ka with feelings. May tindahan ka? Improvein mo para malaki ang benta. Hindi lang yung magbasara ka at magbukas ng tindahan araw-araw, walang improvement. Lagyan mo ng feelings, ng passion, para marami kang kitain, marami kang maimpok. At pag meron ka nun, less ang iyong worry. Ecclesiastes 3:22, kaya naisip kong kung walang pinakamabuti sa tao kundi pakinabangan ng kanyang pinagpaguran. Ito ang ating bahagi. Ito ang parte natin. Ito ang ating benepisyo sa buhay. Una, magpagod ka. Tapos, pakinabangan mo ang iyong pinagpaguran. Huwag mong pakinabangan ang pinagpaguran ng iba. Ganun, magpunter ka. Proverbs 10:4, ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop. Ngunit magbubunto ng yaman ang kamay na masinop. Yung pag nagkapera ka, gastos ka agad. Wala ka nang trabaho, umaasa ka lang sa magbibigay sa'yo. Pag nahipo mo yung pera, lipad ka agad, gastos. Bukas, wala na naman. Ito yung nagbibigay sa'yo, nasa gasaan ng tren. Paano na? Lalo kung tren dito sa Maynila ang nakasagasa sa'yo, hindi naman nasagasaan ka dahil sa bilis ng tren. Kundi sa bagal ng tren, 3 araw na nasa ilalim ka pa. Kaya talagang tiyak na mamamatay ka. Tapos puro pakalawang, natetano ka pa. Yun ang ikinamatay mo. Kaya sabi, kailangan huwag kang tatamad-tamad. Ang daming tao, umaasa lang sa iba. Inaasang abutan, inaasang bigyan. Ang dapat gano'n lang yung sobrang bata, sobrang tanda, o sobrang may sakit. Pag hindi ka any of the three, dapat kumikita ka ng kinakain mo at sobra pa. Kasi darating ang panahon na wala kang trabaho, walang kita, may bagyo, walang panahon gumawa ng pera, dapat meron ka nakaimpok.
Para mabawasan ang pag-aalala, dapat magsikap at magtanim. Kasama na niyan, mag-impok at magtanim sa human relations, makipagmabutihan sa kapwa. Tatanda ka, magkakasakit. Minsan madudulas ka, hindi ka makabangon. Minsan nadaganan ka ng nahulog, nabubong. Kaaway mo yung kapitbahay mo. Sino ang aasahan mong tutulong sa'yo? Ang tao na nag-iisip. Alam mong pwedeng dumating ang panahon na kahit malakas ka, maaksidente ka. O may pera ka pero biglang ngalasin ng mga negosyo mo at mawala ang pera mo. O magkaroon ka ng mga sakit. Kung matalino kang tao, makikipagkasundo ka, hindi ka makikipagkagalit sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak. Kasi doon ka aasa ng tulong sakaling di mo makayang tulungan ng iyong sarili. Isang malaking kamangmangan ang makipag-away sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak. Kasi paano ka pag nangailangan ka ng tulong? Dapat mabait, mabuti. Kahit peke ng konti. Kesa yung totoong-totoo ka, pero ang katotohanan mo, ang sungit-sungit mo, ang bangis-bangis mo, itago-tago mo ng konti yan. Magpanggap ka ng konti. Magbait-baitan ka man lang kung hindi ka tunay na mabait. Para naman, hindi gagawa ng masama ng kapitbahay, kundi makagawan ka pa ng mabuti. If we come to terms with our mortality, with our weaknesses, with our limitations, we will be wise.